magkakawatak-watak kayo, magkakanyang lakad kayo, at iiwanin na ako. Ganyan may hindi ako nag-iisa. Sapagkat kasama ko yan. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo nagkakayapan. So, isa sa akin. Meron kayong kapi-kapi ang sa limutan. Ngunit nagsabi mo ang inyong doon. Kapagtako kayo kung nasa limutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mga makapangyarihan sa sa banal ang magpag-ibig. Ang buhay makapagpapag kasi malapit sa inyo. Paglayang pagkakilala, magigaya ng isang tao ng araw at tatakong kapag nito sa anong Panginoon, may tayong pagkayahan ng anak ng Diyos. Nalalaman kami, mas pamila ng kanilang inaawin. At pagkakaroon magiging nyo kami. Kayo ang aming lakas sa maligan sa bawat pagsulit na aming pinapagay. Tulungan niyo po kami pagkaroon ng natatag na pananampalataya. Lalo na sa mga tagpagyung pangawin ng mga inaawin. Naway masalig sa aming pagdudok na kapayapaan ng inumula sa mga sa gitna ng mga drama ng community, itong mga rin-prepayan. Gabayan niyo kami upang may naitong katapagan, pagkakaisa, respeto at malasakot sa kapwa. Panginoon, talakasin ninyo ang aming tuon tulad ng inyong kainyayan, upang malampasan namin ang anumang pagsisit. Ipaalala din sa amin na sa inyo nagbunilap ng pinay na tulungan. Sa inyo kami tumutuwa. Pagbakan niyo po ang aming pamahalaan, ang aming pumapilong niyo, ang bawat sa amin ang namin ito. Kaya ang aming mga gawa, maging pagbibigo sa inyo. At magsibing namin sa amin. Ang lahat ng kailangan niyo, sa pinagkakatuwala sa inyo sa ngalan, receive namin po na Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit kong pangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihingi, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Luman ang araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you na. Taas po natin ang ating tanong sa may para sa pagdamundano. Panunod pa ito matawag ng Ako ay Pilipino. Buong katapatan ng nunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansa kanya sinasagisa na may dangal, katanungan at kanayaan na pinakikirot ng sambayanang maka-Diyos, makatao, makakanikasan, at makaganda. Hindi ko napintas ang aking nakamay-ayon sa ganun sa lingkod-bayan. Ako ay sa lingkod-bayan, pangangalagaan ko ang iwanan ng kaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, patasatan, at kahusayan na walang sinibilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa
at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutuon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa hadikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng nagpapares. Bagong sigaw, kami ay sumikat na pag-ibig ko. Pag-ibig ng puso, dalilig ko. Bagong siglo at bagong mundo. Sa hirap at ikaw, sa unang hapag mo, sabay-sabay tayo. Pagsugat ay damang sa bagong paglabi, walang
Solo wala po sa... Pero hindi ka nakakita. Sa ngalan po ng Office of the Vice Mayor, kami po ay malugod na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Gayon din po sa ating Vice Governor, Honorable Romulo Bacorro Jr., sa ating po Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion, sa ating po Municipal Vice Mayor, Honorable Mark Anthony Insenio, at sa members po ng ika-12 sanggunian, at sa ating po lahat, magandang umaga po. Sa mga tanggapan po na may anunsyo, maaari na po kayong magtungo dito po sa harapan. Magandang umaga po sa ating magandang po sa ang ating pong Vice Governor Romulo Bacorro. Siyempre po ang ating pong Mayor Mark Carrion, Vice Mayor Mark Anthony Senio, at sa bumubuo po ng Sangguniang Mayor po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong linggo po ay ating pong gagawin mga activities para sa Bida-Bida Festival 2026 na may tema po na Paninibayat Tingni ang Bida-Bida. Kung naalala po nung Friday ay nagsagawa na po ng judging para sa Home and Building Decoration Contest. At ngayon po tayong 16 na kalahok sa Home and Building Decoration Contest na na-judge na po nung Friday. Pero wala pa po yung final result. At na-judge na rin po yung Friday na gabi, yung District Lantern Design Contest na makikita po natin sa ating plaza. Ngayong umaga po ay pagsasagawa po ng handicraft making contest. Bila-bila handicraft making contest. Sana po ay makadalo po kayo. Yun po ay sisimulan pang alas 9 na umaga. And then May 19 po, bukas po yung Bila-Bila Kayo Contest. Gagawin po yan sa Rock Sports Arena. Meron po tayong 38 makalaro para sa Kayo Contest. Sana po ay maka-attend po. At sa May 20 po, kayo po ay inaanayahan namin para sa Grand Release of Butterflies in the Wild, May 20 po yan. Gagawin po sa Barangay Kawit. Magpapalipad po kayo po ng mga Bila-Bila as our grand event for the Bila-Bila Festival.
At the same day po, meron pong Bila-Bila Mosaic Masterpiece Wings of Heritage Exhibit. Yan po ay gagawin sa Buwak Hotel. At sa May 21 po, yung Bila-Bila Foods Diamond Contest, gagawin po sa Buwak Northern Arena. Sana po ang lahat po nito na activities ng pamahalang bayan ay pangpiliin po natin at supportahan lalo na po sa susunod na po natin sa Meron pa po kayong mga announcement? Kung wala na po sa pagkakataon pong ito, atin naman pong pakinggan ang mensahe po mula sa ating panauhin. Honorable Romulo Bacoor po. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-unang nais kong tatiin ang ating Mayor Andy Carion, palpakan po natin. Sa lahat ng konsuhal, sa pamumuno ng ating BC Mayor, ang ating dating Vice Governor, Mark Pinisenyo, sa ating attorney, yung dito sa likod, sa lahat po ng mga department head, sa lahat ng national and local agencies na nandito, mga kapulisan, Bureau of Fire, isang magandang umaga po sa ating namin. Isang karangalan po na tumayo dito. Actually, this is my first time in my 13 years of reign bilang Vice Governor ng ating lalawigan. First time ko po masaksihan at umattend ng flag racing ng Buwak. Napakaganda po. Sa matter of fact, nagagaling ko lang po ng flag racing ng Kapitolyo. Kami rin po, Vice Mayor, ang Vice Governor Office, ang isang doon yung panlalawigan ng sponsor sa araw na ito. Kaya napakaaga. Medyo dadalo lang kami ni PA, engineer, bilang tumalo. Wala akong nakita kahit isang buhay. Siguro ay medyo late po sila. Alam po ninyo, dapat masaya tayo ngayon. Dahil natanggap na ninyo yung bonus ninyo ng Friday. Tama ba ako? Yan. Sa lahat ng mga ulan na kawanin. Napakaganda na umpisahan natin sa araw na ito dahil Biyernes. Sa matter of fact, ako lang po ang hindi masaya ng Thursday. Kasi lahat po ng ATM sa Santa Cruz ay sarado. No? Hindi ko alam kung nakatanggap na ako ng bonus 20. Kasi wala po. Siguro sa dami ng nag-withdraw. Alam po ninyo, natutuwa ako dahil sa malalim na ugnayan ng bawat LGU sa ating Kapitolyo. At ang inyong lingkod ay ito, 13, na pamamahala bilang peace gobernador. Hanggang ngayon, wala pa rin po yung ating governor. Pero darating na rin po siya siguro dahil napapagaling lang. No? Ako naman po ay nandito lamang. Sa muliang pong lalawigan ay masaya. Dahil ka naman ay pagkakaisa kahit paano. May mga konting digwaan, subalit at the end of the day, nandito kami para magtrabaho. Hindi po kami pag-personal na antika. Nandito tayo para magpabago lahat. Ang kawanin ng gobyerno ay hindi po 8 to 5 lang. Tayo ay 24/7. Minsan na nakikita ko, sabi nila, sa dunyang paglalawigan ng SE, isang officer legislation lang. I was once asked by Bishop Rally, bakit kailangan namin umikot sa lalawigan na hindi naman namin trabaho. Minsan nasa pulsyonan kami, sa patay, binyak, sa lahat. Kasi
Ang sagot ko kay Tisha Julie, hindi naman po kami inuulit ng tao kahit napakarami. Hindi ka lang pala nakapagkakapuso na aming ginawa. Ang sagot lagi, taong bayan, na isasaing ang bayan. No? Kaya napakahirap lang inyong lingkod, ang servisyo publiko. Tawawag na tayong sasama sa mga katuluhan sa nasyonal. Nakakalingkod, no? Mawala na yung respeto, mawala na yung ating pagkakaisa. Sayang ang may pundar, no? Na respeto sa ating mga pinuno. Sana habang tinataas natin ang watawat ng Pilipinas, dinadama natin, ano? Yung pagmamahal natin, hindi yung kinakansalahan natin. Lalo na yung ang bayan ko, gaano hindi ang Pilipinas, mahalin naman po natin ang ating bansa. Mahalin natin ang ating television. My personal note, before I end this, tandaan po ninyo, life is short. Be significant. Magandang umaga, mahal ko po kayo lahat. Maraming salamat po sa mensahe at paalala ng ating Vice Governor. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang mensahe mula sa ating matikas na Vice Mayor, ang ating po Vice Mayor, kagalang-galang Honorable Mark Anthony E. Semer. Magalang-galang na, honorable pa. Salamat, Miss Ada. So, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba makahingi ng isang ngiti? Sabi natin, smile buwag. Simulan natin ang umagang ito ng isang ngiti sapagkat ang ngiti ay ang nagsisimbolo ng pag-asa sa bawat isa natin dito sa pamalampayan ng buwag. Kaya, ngayong umaga, pahingi mo ng isang ngiti. Yung gawin. So, siyempre, ang ating ang umagang ito talaga naman ay nagbibigay ng sigla sa atin sapagkat andito po ang ating ang former governor noong 2019. At kasalukuyang Vice Governor, palakpan po natin, Vice Governor Dr. Jun Pacoro Jr. Siyempre, ang ating napakagandang ina ng ating bayan ng Buwak. Sabi nga ko may forever young, meron na kami itong forever gorgeous. Palakpan po natin Mayor Armin Rabus Calion. At nandito rin po ang bumubuo ng ika-12 Sangguniang Bayan. Palakpan naman po natin ang Sangguniang Bayan, ang mga member ng ika-12 Sangguniang Bayan sa mga department heads na nandito, mga heads, dala po ng mga, sabi natin, mga lingkod bayani ng pamanampayan ng Buwak. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kasama rin po natin ang PNP, BNP at ang BJMP. Wala na po. So, at napakapala din po natin ngayong umagang ito dahil simula ng umaga, babatiin ko muna kayo ng Happy Mother's Day. Kahit huli man ang magaling, huli pa din. At sa mga ama na nandito at magiging ama pa, Happy Father's Day sa ating lahat. So ngayon pong umagang ito, kasama rin po natin, isa rin po sa bibigyan natin ng parangal, ang isa sa mapagkakatiwalaang driver na dito imbitahan po natin sa pagagawa po ang kalabing ng usang ng bayan ng pagkilala sa katapatan na pinahagi ng ating isang tricycle driver na nakapulot ng napakalaking halaga, hindi niya inisip kung ano man ang kanyang gagi, kundi ang ibalik kung kanino man pag-aari ang napulot niyang pera. At nandito rin po sina Sir Russell Martinez na ang kasama ang kanyang mga manlalaro sa basketball sapagkat nagapasok po sa national level. Palakpan po natin. Sir, dito po kayo. Para may presenta rin po ang kanilang angking galing sa pamagitan ng pampalakasan sa basketball po. So nagpapatunay lamang po ng mga mamayang Bokenyo ay talagang hindi lamang po basta-basta. Dito po. So yung pinapakita po nila na kahit sila po yung nagbabasketball, wala silang sapatos.
Dito po. At yan po ay may tutulong ng pamalang bayan. Ano po? Tama, sir. Baka man din yung sila yung So, congratulations po. At ngayon pong umaga po ito, simula ng trabaho, simula ng pabibigay pag-asa at inspirasyon sa ating mga kababayan dito sa pamalang bayan ng Buwan. Sabi nga natin, tayo mga lingkod bayani. Andito na po pala ang ating legal officer, si Attorney Ricardo. So, gagawa tayo ng trabaho natin, maglilingkod tayo ng tapat, at may malasakit sa ating mga mamayang gobyerno. Muli po, ang pagpati ni Kuya Mike Senyo ng Vice Mayor's Office, ganoon din po ng ikalabing-dalawang sangguniang bayan sa inyong po lahat. Kami lamang po sa ikalabing-dalawang sangguniang bayan sa pangunan ng inyong lingkod ay makakaasa po kayo na kami po ay maglilingkod ng tapat at lahat po ng mga hinaing ng pamalambayan ng buwak, ng empleyado ng mamayang gobyerno, kami po ay nandito lamang upang pong susugan po o bigyan po ng legislative measures lahat po ng kahilingan ng ating mamamayan. Maraming salamat po. Mabuhay po mga lingkod bayan. Maraming salamat po sa ating pangalawang punong bayan. Ngayon naman po sa pagkakataong ito ay ating pong mapakinggan ang mensahe po ng ating nag-iisang napakagandang mayor ng ating pong bayan, Honorable Arlene de la Cruz Carrion. Ay, kinabahan daw si Ada. Oo. Palangpakan naman po natin siya. Muna po, ang aking pagbati sa aking BFF, best friend forever, ang talagang napakasipag matulungin at mapagmahal na Vice Governor Romulo Bacolod Jr. Ganun din po sa ating Vice Mayor, opo, ang ating matikas na Vice Mayor, Kuya Mark Senyo. At syempre po, sa ating 12 sangguniang bayan, sa pamumuno po ng ating minamahal na konsehal Aline Solomon. Ganun din po kay Konsehal Makoy Hinay. At syempre po, sa ating konsehal si Tolaylay. Kasama rin po ang ating konsehal Gilmer Manguera. Kasama rin po ang ating konsehal Manlinque. Ganun din po, kasama po si Konsehal Mascareñas, Konsehal Mabubi. At syempre, sa ating pong nag-iisang bilang, opo, Konsehal Donna Mirafor, at ang ating anak, ni Konsehal Isko Hasim. Sa ating pong legal officer, opo, Attorney Adrian, salamat po sa pagdalo. Sa akin pong mga department heads, section heads, at syempre, sa ating pong mga regular at mga job order, isa pang mapagpala at ligtas na umaga. Good morning. Lalo na po sa lahat na nakikinig, nanonood, at nagtitiwala sa inyo. Sa pasimula po ng aking panungkulan, alam ng bawat isa sa inyo na ako po ay nagsimula lamang na nag-isang umakyat sa ating munisipyo noong 2019. Pinangarap ko pong makapaglingkod sa bayan ng Buwak at maipagpatuloy ang nasimulan
ng aking minamahal na kabiyak, ang yumaon dating Governor Jose Antonio Bong Carrion. Sa lahat po ng panunod, sa aking sariling pamamaraan, kasama ko po ang aking pamilya at ang mga taong naniwala sa aking kakayanan at hangarin para sa ating bayan. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa mga taong nagbigay sa akin ng pagkakataong magsilbi. Sa aking unang termino, ako man po ay nag-iisa. Hindi ko kailanman tinignan ang kulay o panig ng bawat isa. Sa halip ay sinama ko ang lahat sa aking pangarap para sa mamamayang Buwakenyo. Sapagkat naniniwala ang inyong abang lingkod, ang tunay na pagkakaisa, anuman ang kulay o paniniwala, ay siyang pundasyon ng good, makatao at makabuluhang pamamahala. Ngunit ang paglalakbay ng aking panunungkulan, natutunan natin na hindi lahat ng kabutihan ay nauunawaan ng lahat. May mga pagkakataon na kapag nagbigay ka ng higit sa inaasahan, ito hindi pa rin sapat sa paningin ng iba. At kapag hindi naman naibigay ang kanilang nais, ikaw pa din ang nagiging masama. Ganyan minsan ang realidad ng paglilingkod publiko. Sa ating patuloy na paglalakbay sa larangan ng pagsisilbi, may mga pagkakataon na sinusubok ang aking pamumuno. May mga taong mas inuuna ang politika kaysa tunay na paglilingkod. At kung minsan, nais pang pangmimasukan o saklawan ang mandato at kapangyarihan na ipinagkaloob sa isang puling bayan. Ang ganitong uri ng gawain ay hindi lamang nakakasagabal sa maayos na pamamahala, kundi nakakaapekto rin sa tiwala at pagkakaisa ng taong bayan. Sa ilalim po ng Local Government Code of 1991, malinaw na nakasaad ang mandato ng isang punong bayan. Mga siwa sa mga programa, proyekto, at serbisyo ng pamahalang lokal, magpatupad ng mga batas at ordinansa, at magtalaga ng mga opisyal at empleyadong maglilingkod para sa kapakanan ng bayan alinsunod sa batas. Sa ating pong Vice Mayor, Kuya Mark Senyo, ganoon din po sa ating 12 sangguniang bayan, sa aking mga department head, section head, bilang pinuno ng Hekutibo, kayo ang aking mga katuwang sa pagtupad ng mandato ito. Ang inyong katapatan, kakayahan, at malasakit ay hindi po para lamang sa akin bilang punong bayan, kundi higit sa lahat para po sa mamamayang Buwakenyo. Bilang aking mga alter ego sa kanilang tanggapan, kayo po rin ang higit na nakakaalam sa pangangailangan ng inyong mga departamento at sa mga taong may kakayanan makatulong sa epektibong paghahatid ng serbisyo publiko. Alinsunod sa Republic Act Number 7160, ang Local Government Code of 1991. Partikular na po ang Section
444 B.1 Justified. Malinaw po na nakasaad ang punong bayan ay may kapangyarihan magtalaga ng lahat ng opisyal at empleyado na ang sahod at sweldo ay ganap na pangunahing pinopondohan ng pamahalaan bayan. Alinsunod din po sa Civil Service Law, mga umiiral na batas at mga patakaran ng Civil Service Commission. Kaya nais ko pong bigyan diin ang pagtatalaga ng isang empleyado ay hindi nakabatay sa impluensya, pamumulitika o pansariling interes ng sino man. Dahil po sa ilalim ng Section 444, B1 and 9 ng parehong batas, tungkulin po ng punong bayan na tiyakin ang mahusay, epesyente, at epektibong paghahati ng pangunahing serbisyo at pagpapatupad ng mga programa ng lokal ng pamahalaan. Kaakibat din po dito ang kapangyarihan pumili magtalaga ng taong may sapat na kakayahan, kwalifikasyon, integridad, dedikasyon sa serbisyo publiko upang maging katuwang sa pamamahala. Kaya naman po, ang inyong abang lingkod, ang aking paninindigan ay naaayon sa batas at sa pangangailangan ng serbisyo publiko. Iginagalang ko po ang opinyon at mungkahi ng bawat isa sa inyo. Ngunit nais ko rin pong malinaw na ang bawat desisyon aking ginagawa ay nakabakay sa kapakanan ng bayan at hindi po sa itang ng politika o pansariling kapakinabangan. Ang pamumuno po ay hindi dapat maging larangan ng pagkampi-kampi, pamanasyonal o pansariling interes. Ito ay isang pananagutan dapat gampanan ng may integridad, malasakit at pagkakaisa. Mga kababayan, umunlad lamang po ang ating bayan kung tayo po ay kikilos lahat na may respeto sa isa't isa, malasakit sa kapwa at may tunay na pagkakaisa. Ang pamahalaan ay hindi dapat maging instrumento ng hituwaan o personal na interes, kundi maging tahanan ng pag-asa, pagkakaisa, at good na pamamahala. Kaya ang aking paalala lamang po ay simple, ngunit napakahalaga. Unahin po natin ang bayan bago ang pamumulitika. Ang ating tungkulin ay maglingkod. Ang ating mandato ay magbigay ng pag-asa. Hindi po magpulot ng pagkawatak-watak. Naway magsilbi po itong paalala at gabay ang mga salitang ito upang lalo po natin pagtibayin ang ating mga pananagutan sa pamahalaan, lalo-lalo na po sa ating mga kinakasakutan. Sama-sama po natin isulong ang puwak tungo po sa mas maunlad, makatarungan, mas mapayapa at mas matatag. Kaya kung meron man pong sinasabi nating mayorya, ang mayorya po ng bayan ng Bukwak ay walang iba kundi po ang taong bayan na nagluklok po sa inyong punong bayan. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat po. Salamat po sa pagmamahal sa ating PNP, BJMP, Bureau of Fire, sa lahat na narito, sa ating Vice Mayor,
sa ating Sangguniang Bayan. Naway tumimo po sa inyong mga puso na tayo po ay isa lamang. Tayo po ay maglingkod, hindi po para sa sarili natin. Tayo po ay maglingkod sa ating sinumpaang tungkulin, sa ating mga naniniwala at bumoto po sa akin. Katulad po ng aking sinabi, ang mayorya ay ang 17,000 tao na bumoto sa inyong punong bayan. Kaya ako po ay naniniwala o anuman po ang sigalot, anuman po ang problema, ay ito po ay mapapagtagumpayan at ito po ay pagkakaisahan dito po sa bayan ng Buwak. Maraming salamat po. Tulong po! Mahal na mahal ko ito po. Maraming salamat po sa mensahe ng ating punong bayan kagalang-galang RP de la Cruz Cardon. Sa punto pong ito ay atin naman pong kikilalanin ang mga finalists sa nakaraang South Luzon Championship Invitational Dayo Serie. Aking po tinatawagan si Coach Russell Martinez, Coach Jonas Pernas, Dave Merico, Andre Martiliano, Novel Zulueta, and Excel Abel. Aking po tinatawagan ang punong bayan, pangalawang punong bayan, and Honorable Bacor po para sa picture team po. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong mga kabataan nandito ay mga taga-Buwak. Sa katunayan po, dalawang team po yung pinatunan namin sa South Luzon Championship Invitational na ginanap sa Bacoor, Cavite noong May 6, ngayon 2026 yan. Doon sa dalawang team po na yun, nakuha po namin yung isang silver at saka isang bronze. Bronze po. So, ayun po doon, kami po ay qualified para sa National Championship Invitational na gagawin sa Digos City, Davao by next summer. Sila po ay mga 16 years old and below. Half of which po ay mga taga-Buwak at kalahati po yung mga taga-Buwak. So, iniharap po sa inyo yung mga manlalaro ng 16 under na mga taga-Buwak na napili para mag-represent ng Marinduque sa National Championship Invitational sa Digos. Yung pong lakad po namin ay yung mga personal po namin, mga personal pong gastos ng mga bata nito. So, therefore, sa pagkakataon po ito, itong mga taga-Buwak nito ay layunin po nila na mailayo yung kanilang sarili-sarili kung ilagay sa sports para mas mapatunayan sa kanilang sarili sa ating mga paggulang, lalo-lalo na sa bayan ng Buwak na itong mga okay nyo ay maaasahan pagdating po sa larangan ng sports. Thank you po.
Ngayon naman po, andito po kaya si Mr. Ray Lazarte. Para po sa paggagawin ng pagkilala sa kanyang daming Let me read po the resolution title, Resolution number 2026-141, a resolution recognizing, commending, and honoring Mr. Ray Lazarte, an accredited tricycle driver of the municipality of Buwak, for his remarkable act of honesty and responsibility in returning money inadvertently left by a passenger, thereby upholding the values of integrity and setting a higher standard of moral character among tricycle drivers in the municipality of Buwak, authored by Honorable Mark Anthony B. Senra. At kung wala na po, ay dito po nagtatapos ang ating flag raising ceremony ngayong araw. Muli po, in behalf of Vice Mayor's Office, maraming salamat po sa inyong pakikisa at pagdalo sa gawain ito. Magandang umaga po sa ating lahat at maaari na po tayo magtungo sa ating mga tanggapan. Maraming salamat po.